Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, sama-sama nating purihin at pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga kabutihan, awa, pagpapala at pagmamahal sa ating lahat. Tayo ay patuloy niyang pinagkakatiwalaan bilang isang simbahan na magawa pa natin yung mga misyon natin sa buhay sa tulong niya at paggabay niya. At ito ang ating dasal kasama ng lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon sa ating buhay, sa ating pamilya. At upang maging marapat tayo sa banal na misang ito, pagsisihan muna natin at aminin sa Kanya ang mga nagawa nating pagkakasala. At humingi tayo ng tawad. Buong kababaang loob sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lumay kapayapaan, Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin. Dinarangol ka namin, sinasambot ka namin, nagbubunyi Ka namin, Sasalamat ka namin, dahil sa dakila mo aming kapurihan. Panginoon.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukno sa kanan ng Ama. Lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesus Kristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang Katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ng aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan.
Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong tinulong ay lumalakas ako. Dakila man ng poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumubli may kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon pag-ibig mo'y di kukupas. At mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantipalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.
at mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Good morning, brothers and sisters. Good morning po, Father. God bless you po sa inyong pagpunta sa National Shrine ng Santo Padre Pio, sa lahat ng inyong mga prayer intentions, sa lahat ng pinagdadaanan ninyo sa buhay. Tanong, ano ang mayroon sa iyong pangalan? What's in a name? Bawat pangalan ng tao ay may purpose at dahilan. Bawat pangalan natin ay may kahulugan. For example, Giovanni, Juan, John. Alam niyo bang ibig sabihin nun? Gift of God. God is gracious. God's gift. Sinong mga may pangalan dyan na mercy? Ibig sabihin nun ay kayo'y maawain. Faith, fidel, fides, pananampalataya, pagtitiwala. Alam po ninyo nung unang, ang kaugalian o nakasanayan ng ating mga magulang, ng mga sinauna, ay ipinapangalan ang mga bagong silang na sanggol sa mga santo at santa. Kaya pansinin po ninyo, yung ating mga lolo at mga lola o mga magulang, marami sa kanila ay kapangalan ng isang santo o santa. Kung hindi nga po ako nagkakamali, pag yun ay pinanganak ng ganitong araw, ganitong buwan at petsa, yung mga naunang kalendaryo, ewan kung meron pa ngayon, meron pa naman, nakalagay yung pangalan kung sino yung mga santo. At kahit na halimbawa ang pangalan ay Santa Bibiana, kagaya ng tatay ko, December 2, tiningnan ko, Bibiana, Santa Bibiana. Lalaki siya, di ginawang Bibiano. Pero sosyal na siya ngayon kasi ang kanyang AKA ay si June. Wow ha, Papa, layo ng pangalan mo ha. Bibiano to June. Mga kapatid, at yun nga po pinapangalan sa mga santo at santa. Either yun ang paboritong santo ng magulang or iniaalay yung bata sa isang banal para matularan ng bata paglaki yung santo na yun o yung santa na yun, mga kapatid. Meron din naman na pagkakatuwaan na bigyan ng isa pang alias o pangalan kahit may pangalan na dala ng ulitan. Binibigyan ng, alam nyo ba yung word na danga? O bansag sa ibang tao? Pag halimbawa medyo na uubos na ang buhok, excuse me ha, tatawaging si Bukal, ayan na si Bukal, binalidtad para sa kalbo. Pagpayat, ang tawag ay si Palit. Si Palito, sumalangit nawa si Palito. Kaya si Palito, yung payatot na artista. Pag kahawig ang isang sikat na celebrity o tao, yun ang itatawag din doon sa bagong silang na anak. Okay, naglilihi pa lang, nagbubuntis na, napanood si Luka Doncic o kaya ay si Kobe, may mga bininyagang kong pangalan ay Kobe o si Lebron, yun ang pinangalan. Pag ang tao naman ay medyo healthy, tingnan niyo nga yung katabi niyo kung healthy. Yan. Pag medyo healthy, yan ay tinatawag na napabayaan sa kusina. Ang cute, Yan. Okay, si Babe.
Yan, mga kapatid. At ito pa, meron akong may mga kakilala ba kayo na kapag hindi naliligo at hindi nagpapalit ng damit, naliligo man, yun pa rin ang sinusuot. Alam niyo ba ang also known as niyan? Di si atangya. Kasi mabaho at marami pang iba. Mga kapatid, sa mabuting balita ay binigyan din ng ating Panginoon at tinawag niya si Simon bilang Pedro. Napakinggan natin sa mabuting balita. Sapagkat siya ay itatalaga para sa isang misyon. Ganoon kahit sa lumang tipan. Kapag tumatawag ang Diyos ng isang propeta, Abraham, binibigyan niya ng pangalan para sa isang misyon, natatanging misyon. At si Simon, tinawag niyang Pedro. At sabi sa mabuting balita, sa iyo, ipinagkakatiwala ko ang susi ng itatatag niyang simbahan. Sa wikang Latin, ang Pedro, Petrus, ibig sabihin ay bato, the rock, matigas, matatag, hindi basta matitinag. Mga kapatid, ano kaya yung X factor? Sa dinami-dami ng mga alagad at tagasunod ng ating Panginoon, bakit si Pedro yung napili niya na pagkatiwalaan at bigyan ng natatanging misyon at posisyon na iyon, mga kapatid, bilang the first among the apostles, si Saint Peter. Anong nakita ng Panginoon kay Pedro? Alam naman natin na si Pedro mahina. Alam ng Panginoon na pagdating ng araw, na siya magtataksil at magtatatwa sa kanya ng hindi lang isang beses, 3 beses, at alam niya na yon bilang Diyos, iiwanan ako ng taong ito pagdating ng araw. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, pinili niya si Pedro. Pinagkatiwalaan niya si Pedro upang pamunuan ang simbahan. Anong nakita ng Panginoon sa kanya? Alam niyo ba? Kahinaan. Yung kahinaan ni Pedro. Sabihin niyo nga, kahinaan. Lakasan niyo. Kahinaan. Kahinaan upang magbigay ng daan na manaig sa kanya ang kalakasan ng Diyos. Mga kapatid, at ito rin ang sinabi ni Saint Paul, mga kapatid, I am willing to boast of my weakness for you to see the power of God in me. I no longer live myself, but it is Christ who is living in me. Mga minamahal na kapatid, alam ninyo, marami kayong pumupunta dito sa National Shrine. Tuwang-tuwa ako, grabe. Ako ay taga Marinduque. Guest priest po ako dito, 2 kami. At lahat po ng mga donations ninyo, binibigay sa National Shrine. Kasama na po yon na pagtulong ng shrine, ng National Shrine ng Padre Pio. Sa aming diocese kasi po, pinapagawa po namin at pinapatapos yung aming retirement home para sa mga may sakit at tumatanda ng pare. Kaya ngayon pa lang, at sa mga nagdaan, nagpapasalamat na po ako sa inyo. Ang bigay ninyo sa Santo Padre Pio, bigay nyo na rin yun sa amin. Maraming salamat po. Kaya, mamaya, dagdagan nyo Thank you mga kapatid. Yan, para po, 2 pinagbigyan nyo ang shrine, lahat ng natutulungan ng shrine, mga scholars, yung iba pa, programa ng shrine, pati na ang mga dioceses namin ng Buwak, kasama kami na tinutulungan ng shrine. Kayong mga pumupunta dito sa National Shrine at nagde-devotion kay Saint Padre Pio, alam ko, dala ninyo ang mga karamdaman at iba't ibang mga pasanin sa buhay. Ano po?
Kahit na kayo nakangiti, lumalapit sa akin, nagpapabless sa mga pari dyan, alam ko deep inside, marami kayong daladala. Marami kayong mga problema. Mabigat ang puso ninyo at kalooban. At humihingi kayo ng lakas sa Diyos, sa dambanang ito, sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio at lahat ng mga banal. Mga kapatid, nakakatuwa na kayo'y nandito, nagtitiwala sa Diyos, na kayo ay may mission pa. Na iniaalay at ini-offer na ninyo lahat sa Panginoon at sinusuko sa Kanya ang lahat-lahat. Ramdam ko yon. Ramdam po namin yon pag kayo nagpapabless, nagpapapray over, nagkukumpisal, nagpapamisa. Salamat at patuloy kayong nagtitiwala sa Diyos. Lumalaban at nagpapakatatag, naniniwala na makakaya ninyo lahat ito at malalampasan sa tulong at awa niya. Amen, Lord. Amen. At palagay ko mga kapatid, ito na nga ho, ang sinasabi din sa atin ng Panginoon at gustong makita ng Diyos sa atin, na siya ang ating lakas. Wala nang iba. Kung meron man tayong paghuhugutan para makapagpatuloy sa buhay, yun ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi kung ano paman. Yung all the rest, instrumento din yun ng Diyos para sa'yo. Ang kumapit at magtiwala sa Diyos, sa kabila ng mga kahinaan, huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang ma-discourage, kapatid, at sumuko kapag natatalo ka ng iyong kahinaan, ng paulit-ulit na kasalanan, ng masamang ugali. Do not be discouraged, but all the more, magtiwala ka, mga kapatid, sa Kanya. Kung aaminin din natin at isusuko sa Diyos, katulad ni Pedro, ang lahat-lahat sa ating buhay, patuloy tayong ibabangon ng Diyos, patuloy tayong pagkakatiwalaan ng Diyos, at patuloy tayong gagamitin niya dahil siya ang ating lakas. Ipuin kayo ng Diyos, mga kapatid. Pagalingin kayo ng Diyos. Patatagin kayo ng Panginoon. Magpakababa tayong lahat at ikumpisal sa Kanya ang ating mga kasalanan at humingi ng biyaya para sa pagbabago at katatagan. Walang imposible sa Diyos. Alam niya yung kaya mo. At patuloy siyang nagtitiwala sa iyo. Alam nyo, bilang panghuli, tayong lahat merong iisang pangalan. Sa binyag na ating tinanggap, tayo'y mga Kristiyano. Kristiyano, Kristo. Ang pangalan ni Kristo ay idinikit sa atin. Tayo ang simbahan. We are the mystical body of Christ. Kaya, pangatawanan natin at sa buhay ito, sa isip, sa salita at sa gawa. Dumaan man ang maraming mga pagsubok, patuloy tayong magtiwala, magpakatatag, at mananalig sa awa at kabutihan ng Diyos na nagtitiwala sa atin. Mama Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Padre Pio, all the angels and saints in heaven, pray for us. Magsitayo pong lahat. Ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Ebanghelyo ngayon, pinaalalahanan tayo tungkol sa panahong itatagal ng simbahan at sa kakayahan nitong manindigan laban sa mga pang-aatake ng demonyo. Bilang mga anak ng simbahan, tayo dumulog sa Panginoon para sa pangangailangan nito bilang pamilya ng Diyos sa lupa. At manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ang bagong bayan ng Diyos, nawa magpunyagi siya sa katapatan sa kanyang tagapagtatag habang sinusubaybayan siya ng buong malasakit, lakas at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro bilang pinakapastol ng simbahan, nawa patuloy niyang malasap ang pamamatnubay ng Panginoon at ang kanyang pagtatanggol laban sa kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga obispo, ating kura paroko, at lahat ng iba pang pinuno ng simbahan, nawa patnubayan nila ang kawan ng Diyos sa ulirang katapatan sa dakilang pinuno upang maging inspirasyon at pampasigla sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pinunong pambayan at mga nanunungkulan, nawa itaguyod nila ang kapakanan ng mga tao sa pamamagitan ng makatarungang mga batas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kabataan ng daigdig, lalo na para sa mga nagdarahop sa mga material at moral na pangangailangan, nawa ang simbahan ay maging patnubay nila at tagapagsulong ng kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga kapatid, ibulong natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pakiusap, pangangailangan, para sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Pag-pray natin ang mga may birthday ngayon at ngayong buwan, mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, ang maraming may sakit sa ating angkan at pamilya. At sa lahat ng mga nag-aalay ng pamisa at intensyon sa dangbanang ito, mga taong pinangakuan natin ng dasal, mga naglalakbay araw-araw, ang mga nasa abroad at malayo sa ating piling, ang inyong mga negosyo, trabaho, propesyon at kabuhayan, ang mga nasa tahanan at may sakit. At sa lahat ng mga mahal nating yumao, Panginoong Hesus, salamat sa paghirang mo sa aming maging bahagi ng simbahang itinatag mo sa matibay na bato ng pananalig ni Pedro. Ingatan mo kami sa paglilingkod sa iyo hanggang makasama namin ang iba pang tao sa kalwalatian ng langit upang purihin at sambahin ka magpakailanman. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Nagmula sa iyong bayan, masayang
Magsitayong lahat. Mga anak, manalangin tayo upang ang mga alay nating ito ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring binigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinakulang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Pagbunyi natin, ipayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, aking natubos
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ang aming Santo Papa at si Gilbert ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ng mahal na San Jose, ang kanyang kabiyak na puso. Kaysa ng lahat ng mga apostol at mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo pong lahat. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Sabihin niyo sa katabi niyo, magpakatatag ka, may mission ka pa. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. God bless all of you. Mama Mary loves you. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng pagnanais ng pambansang dambana na isabuhay ang Gospel of Inclusion. Tayo po ay may iniimbitahang professional sign language interpreter sa mga banal na misa tuwing ikapito at ikasyam ng umaga kapag linggo. Ang lahat ng ating differently abled na mga kapatid ay inaanyayahan. Ikatlo, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikaapat, pinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Pinaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima, Kapio, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a national shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ika-anim, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego o Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikapito, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikawalo, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa ika-10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng libreng medical, dental, and surgical mission. Ito ay operasyon, tanggal bukol o tumor, luslos o hernia, bingot o cleft lip, at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-ospital. In collaboration with UST Medical Alumni Association, through Dr. Wonshai and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated, headed by Dr. Sanchez and Dr. August Bergara. Tanging 100 hanggang 150 pasyente lamang po ang kayang operahan.
Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 26 at September 2, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado at sa contact number na nakalagay sa screen. Ang susunod pong misa ay sa ganap na alas 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kayo sa inyong pag-uwi. Thank you, Tita Virginia Vanguardia and family. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya, at loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. tayong lahat kaawaan at pagpalain ng napakabuti at mapagmahal nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo na tayo, patuloy na mahalin ang Diyos at paglingkuran sa ating simbahan at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.